Maraming naniniwala at batay na rin sa pahayag mismo ng US at Iran, pareho silang nagpapalakas ng kanilang mga puwersa habang umiiral yung 60 days period ng kanilang Memorandum of Agreement o yung MOA. 'Di ba pinirmahan nila pareho 'yan, no? So marami nagsasabi baka ito'y ginagamit lamang ng Amerika at ng Iran etong pause period na to para sa pagpapalakas ng kanilang puwersa, at kapag na-achieve na nila etong puwersa na yan o yung lakas na kailangan nila, babalik na naman sila doon sa kanilang girian. No, marami nagsasabi niya, no, mga tol, pag-usapan natin itong balitang ito na ating panonoorin, samahan ninyo ako. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So sabi nga rito sa balitang ating panonoorin mula rito sa UNTV News and Rescue. Manonood lang po tayo ng balita at magbibigay tayo ng pag-aanalisa, opinion at komento. Sabi rito, US at Iran ay kapwa nagpapalakas ng puwersa sa gitna ng tactical pause. Kung naalala ninyo nitong nakaraan ay nagpahayag si US President Donald Trump na kumukonsulta siya sa Secretary of War at sa kanyang Chief of Staff kung aabandonahin na lang ba niya etong Memorandum of Agreement at bumalik na lang sa all-out war laban dito sa Iran, o bibigyan niya ng chance etong Memorandum of Agreement. Siguro batay dun sa sinabi ng kanyang mga kinonsulta, mga tol. Ito lang naman sa isip-isip ko lang. Wait lang po muna tayo, Mr. President. Kailangan muna natin mas magpalakas pa ng husto kasi marami ang nabawas sa ating inventory nitong nakaraang digmaan. So hintayin nyo muna, darating din tayo dyan. Ano sa tingin nyo, mga tol? Yun ay ano lang naman, no? Haka-haka lang naman, mga tol. Di ko naman sinasabing factual yun, no? Pero eto, pag-usapan natin itong balita. Ipinahayag ni Vice President J.D. Vance sa isang panayam na ang MOU ay isang paraan upang matulungang makaahon ng mga bansa at ekonomiyang naapektuhan ng giyera. Bagay na ikinatutuwa ngayon ni US President Donald Trump. So hindi lang puwersa, mga tol, ang natutulungan na palakasin pati yung ekonomiya, mga tol, ng maraming bansa, no? Gaya na lamang ng mga naapektuhan, 'di ba, tayo, pero makakatulong nga ba yung MOU nila sa pagpapalakas ng ating ekonomiya? Kung nga mismong problema natin hindi naman sa kanila, kung nandirito rin sa ating bansa. So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. To refill. No, sige, mag-ipon muna kayo habang may 60-day period tayo, mag-ipon muna kayo para pag nagsimula na naman sila, hindi tayo mangangamba na nagkakaubusan na naman ng langis. So, eto na. Mukhang kailangan natin mag-stock ng marami, no? Kumbaga mag-hoard tayo ng marami. Pwede ba 'yun? Pwede maggawin ng mga oil company 'yun. Kaso ang problema din naman sa kanila, mga tol, kahit naman marami na silang stock, yung iba hindi naman nila nilalabas agad eh. Nandudun lang yun sa gitna ng dagat, naka-stop lang yung barko. Eto, may napanood lang akong video May mga naka-stop lang daw na barko, may laman na langis, pero hindi muna nila i-deliver. Iniintay muna nilang magbago yung presyo at pag tumaas, saka ngayon nila i-deliver at pepresyohan na ng malaki yung mga consumer. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya yun, no? Tuloy natin to. Denuclearization of Iran is moving along well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. That's lower than when I started the attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. Ngunit ang totoo, ang kasunduan ayon kay Vance ay isa lamang strategic pause. Strategic pause lang daw. Sabi ni J.D. Vance, ano yun Vice President ng Amerika to, mga tol. Strategic pause lang daw. Stratehiya. Ngunit ang totoo, ang kasunduan ayon kay Vance ay isa lamang strategic pause
upang makapag-imbak na muli ng langis at makapagpalakas ng puwersa dahil hindi naman inaalis ng Amerika ang opsyon na muling pakikipaggera. Kumbaga sa boxing mga tol, 'di ba sa boxing every ilang minuto ba? Comment kayo sa ibaba kung ilang minuto ba ang kada round. 'Di ba? After na nila magsuntukan mga tol, 'di ba? Tutunog yung bell tapos babalik sila sa kanya-kanya nilang corner. Tapos doon sila bubusan ng tubig, paiinumin ng tubig, pupunasan, yung mga ganon. Medyo ano yun maikling oras na pahinga, no? Para makahinga ulit yung boksingero. Dito mga tol, parang ganun din strategic po. Siyempre mga tol, napakalaki ng ginastos ng Amerika dito sa laban na to. May mga ulat nga, di ba? Talagang sobrang malaki din ang naging damage, hindi man sa bansa nila kundi sa mga kaperahan. Kasi halimbawa magpapalipad ng Iran ng 30,000 worth of drone, diba, na i-intercept ng 1 million to 4 million worth of Patriot missile. So napakalayo ng diferensya, diba? So dahil daw doon napakalaki talaga ang naging gastos. Umabot na nga ata ng ilang daang bilyon o trilyon na ata ang nagastos ng Amerika para dito sa bakbakan na to. So etong 60-day period ay paraan para makapag-refill ng langis at makapagpalakas daw ng puwersa. Yun daw ang totoo, sabing gano'n ni J.D. Vance. Hindi yung talagang totoong gusto na kasi magkaroon ng permanenteng kapayapaan. Ako po, mukhang after nilang magpalakas at after nilang maabot yung kanilang pagpapahinga, mukhang makakasaksi na naman tayo ng mga panibagong bakbakan. Ganun ba? Doon ba pupunta? Sa tingin nyo, doon ba pupunta etong Memorandum of Understanding na to? Hayagan din ang pagre-recruit ng US military ng dagdag na mga tauhan. Katunayan, once again, the Navy accomplished its recruiting mission this year, 3 months ahead of schedule, welcoming 45,000 future sailors into our ranks. Thank you, President Trump and Secretary Hegseth, for your leadership in restoring the warrior ethos, rebuilding our military, and reminding Americans that service to country still matters. The milestone belongs to our Navy recruiters who never quit, and to every American who stepped forward to serve something greater than themselves. Those who answered the call, thank you for raising your right hand to support and defend the Constitution of the United States. Our nation and our people are always worth fighting for. Huya, akala mo talaga inaatake sila. No? Samantalang in reality, sila yung lumulusob. Tuloy natin. sa pinakahuling pahayag ng US Navy, 45,000 na bagong recruit ang nadagdag sa kanilang hanay magmula ang tigil putukan. Sa kanyang talumpati sa harap ng US Navy, binigyan din ni Vance ang isang layon ng MOU bilang tactical pause at upang pataasin pa ang moral nilang mga sundalo. Why do we engage in negotiation? Because of you, it's not out of weakness, but it's out of strength. We're sending you overseas if we have to. We're giving you clearly defined missions, and we're making it possible for you all to do exactly what you need to do. Ang Iran Para no? We're sending you overseas if we have to. Kumbaga, papadala namin kayo sa ibang bansa kung kailangan. Bibigyan namin kayo ng misyon. Diba? Kumbaga, etong mga na-recruit na to, alam nyo na, nandiyan kayo. Ilan yun na, eto na yung, kumbaga, nakataya na dyan yung inyong buhay, di ba? May posibilidad na makabalik kayo, may posibilidad na hindi na. Papadala namin kayo doon, bibigyan namin kayo ng mission. Well, kasama yun mga tol. At eto mga brave soldier, hindi naman dito lang sa Amerika, no, maging dito sa Pilipinas at sa kahit na anong bansa. Alam na nila yun, basta once na naging sundalo sila, di ba? Hindi na para sa sarili nila, para sa bayan na yun. At handa nilang itaya o ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang bandila. na hindi rin naman For you all to do exactly what you need to do. Ang Iran na hindi rin naman nagpapahuli sa kanilang kapasidad. Sa ngayon, sinabi ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf na nakapagbenta na sila ng aabot sa 50 milyong bariles ng krudo at kumita ng $3.5 billion mula ng alisin ng US blockade. So mula nung alisin ng US blockade, no, nakakumita na ulit sila mga tol, 3.5 billion total, 50 million barrels of crude oil. So may pera na ulit sila mga tol.
Karamihan ng export na ito ay sa China. Mas mataas na aniya ang kinita nila ngayon kaysa noong bago magsimula ang gyera. Ayon din sa ulat, doble ang ginagawang pagmimina ng langis ng Iran habang nasa ilalim ng 60-day period upang makapagbenta ng makapagbenta bago pa mangyari na maisipan muli ng US na ipatupad ang blockade at mapilitan silang muli na isara ang Strait of Hormuz. Oo, so nag-aano na sila mga tol, no? May kumbaga may quota na sila. Talagang kailangan makapag-imbak sila, makapag-ipon para if ever maisipan ng US na umatake muli sa kanila mga tol, meron silang pondo. No, kasi hindi lang pera, anong gagawin nila sa pera? Syempre itong mga kinita na to, ito'y gagamitin na nila mga tol sa pag-produce ng mas marami pang ballistic missile, pag-produce ng mas marami pang drone, diba? Para ready sila. Hindi nila iniipon yung pera na yan para iimbak lang na iimbak. Anong gagawin yung mga yan, diba? Kapag inimbak lang nila yan sa isang facility, pinasabog, di sunog lahat yan. So dito mga tol, kumikita sila na malaki at mas malaki na nga daw muli ang kinita nila mula nung, kaya sa pa dati, nung hindi pa nagsisimula ang gera. Pero ngayon, talagang bebenta sila na nagbebenta, no, bago pa daw man maisipan ng Amerika na umatake muli at isasara muli nilang Strait of Hormuz. Ilang video na rin ang inilabas Ito na. Ginagamit na nila yan para dito sa pagpoproduce nitong mga to. ng Iran na nagpapakita ng kanilang mga paggawaan ng missiles at drones. Ang hindi lang tiyak ay kung meron na rin itong nuclear warheads na pinangangambahan ng Amerika. Nagpasyang So dahil dyan sa mga pahayag na yan at dahil dyan sa mga video na yan, siguro napapanood din ni Netanyahu yan. Mas lalo niya tuloy na iisip, yan ang sinasabi ko. Kaya ayoko talaga makipagkasundo at ayoko umupo sa mga ganyan. Bibigyan natin ng chance para lumakas ulit once na yung 'di ba paniniwala nila dinurog nila Iran, paniniwala nila giniba nila lahat ng facilities ng Iran. Siguro iniisip ni Netanyahu, matapos natin silang pahirapan at gibain lahat ng kanilang ipinupundar, ngayon binibigyan natin sila ng pagkakataon para makatayo ulit tapos gegerahin na naman. Parang gano'n. Ang gusto ni Netanyahu, ituloy-tuloy na no? Kumbaga, bugbog mo na yung kalaban mo, tapusin mo na. Pero ngayon, binihintay mo pang makapagpalakas pa. Hindi ko naman sinasabing gulpi na talaga ang Iran kasi kita naman natin sobrang lakas pa rin nila magpahanggang ngayon. Pero sa paniniwala nila, kumbaga point of view ni Netanyahu. tumahimik muna sa mga susunod na linggo ang Amerika at Iran batay sa napagkasunduan sa magkahiwalay na negosasyon sa Doha, Qatar. Alright mga tol, ito putulin muna natin yan dyan. No? Ano sa tingin ninyo? No? Ito na nga ba talaga ay tulad nga nung sinabi ni J.D. Vance, ito'y ang totoo lang daw doon sa MOA na pinirmahan nila ay hindi para sa pangmatagalang kapayapaan. Kundi ang totoo ay ito'y paraan lang, strategic pause kumbaga, para magkaroon ng pagkakataon na makapag-refill, makapag-imbak ng langis, at the same time is makapagpalakas ng puwersa. Ito talaga yung pinakalayunin nitong MOA. At pag na-reach na nila yung goal nila, makapag-imbak ng maraming langis, na siguro tatagal ng ilang taon kahit na tuloy-tuloy ang gera, siguro ganun no? O kaya makapagpalakas pa ulit ng puwersa at lalagpas pa nila yung inventor nila kaysa bago pa yung magkagera is pag naabot na nila yan is babalik ulit kaya sila sa patuloy na bakbakan. Ano sa tingin ninyo no? Comment kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli. Peace out.